sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Amelia, not my real name. Ngayon ay nagtatrabaho ako bilang isang program coordinator sa isang non-government organization dito sa Maynila. Pero ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong mga panahong nagsisimula pa lamang ako bilang isang social worker. Alam mo Papa Dudut, matagal na akong tagapakinig ng iyong programa. Pero ang totoo niyan, neto ko lang nalaman na meron ka palang sariling social media account na pinopost mo ang iyong mga content. At ang nakakatuwa, hindi lang pala mga love story, kundi maging tungkol sa katatakutan. Nadiscover ko ang channel mo noong kasagsagan ng pandemic dahil bawal lumabas noon at sobrang tahimik ng gabi ay naghahanap ako ng mapapakinggan habang nag-aayos ng mga report. At ngayon matapos nga ang ilang taong pag-aalinlangan, napagpasyahan ko na panahon na para ilabas ang kwentong ito na hanggang ngayon ay nagpapataas pa rin ng aking mga balahibo. Nagsimula ang lahat noong katatapos ko lamang ng board exam at pinalad na makapasok bilang isang contractual social worker para sa isang malaking project. Ang trabaho namin Papa Dudut ay hindi biro. Kami yung mga tinatawag nilang enumerators. Kami yung nagpupunta sa pinakamalalayong sulok ng bansa para mag-assess ng mga pamilya kung sila ba ay qualified sa mga tulong ng gobyerno. Ang buhay ng isang social worker sa field ay parang isang adventure na puno ng hirap. Ang araw-araw ko noon ay binubuo ng paglalakad sa ilalim ng matinding sikat ng araw na parang papasuin na ang balat ko. Madalas kailangan naming umakyat sa mga bundok, tumawid sa mga sapa at dumaan sa mga masusukal na talahiban para lamang maabot ang isang bahay na nasa tuktok ng burol. Pero kahit pagod ay masaya ako. Naniniwala kasi ako na sa bawat pamilyang nakausap ko ay nakakatulong ako na mabigyan sila ng pagkakataong gumaan ang buhay. Dahil contractual worker lang ako noon, bawat bahay na ma-assess ko ay mahalaga. May kota kami Papa Dudut. Bawat household na matapos ko ang interview at ma-input sa system ay may katumbas na 30 pesos na dagdag sa kikitain ko. Mukhang maliit pero kapag naka-100 bahay kay malaking tulong na yon para sa panggastos ko sa pamilya. Kaya naman kahit gaano pa kalayo ay lalakarin ko kahit masakit na ang binti ko, hindi ako sumusuko. Yung 30 pesos na yon ang nagtutulak sa akin na huwag munang magpahinga kahit hapong-hapon na ako. Isang araw na-assign ako sa isang liblib na probinsya sa Tuguegarao. Excited ako noon kasi alam kong maganda ang kalikasan doon. Lalo na yung mga kuweba at malalawak na sakahan. Pero bago pa man kami makarating, marami na kaming naririnig na mga kwentong kababalaghan tungkol sa mga liblib na baryo doon. Sinasabi ng mga taga roon na may mga lugar daw na hindi dapat pinupuntahan kapag hapon na. Bilang isang taong nakapagtapos ng pag-aaral at rasyonal ang pag-iisip, hindi ako naniniwala sa mga ganon. Para sa akin, ang lahat ay may paliwanag ng siyensya. Ang takot ay guni-guni lamang ng mga taong hindi nakakaintindi sa kalikasan. Yan ang pinapaniwalaan ko noon. Pagdating ko sa baryo na naka-assign sa akin ay sinalubong ako ng isang tanod na si Mang Isko.
Siya ang magsisilbing gabay ko dahil siya lamang ang nakakaalam ng mga pasikot-sikot sa kabundukan at kung nasaan ang mga bahay na nasa listahan ko. Pagbaba pa lamang namin sa main road ay napansin ko na kaagad ang kakaiba sa paligid. Ang layo ng agwat ng bawat bahay. At habang naglalakad kami ay napapansin ko na kahit alas 10 pa lamang ng umaga ay halos lahat ng mga tao ay nasa loob na ng kanilang mga tahanan. Yung mga nakikita naming nakadungaw sa bintana ay tinitingnan lamang kami ng seryoso at walang emosyon. Parang may kung anong kinakatakutan ang buong baryo. Mang Isko, bakit parang walang tao sa labas? Maaga pa naman. Tanong ko habang naglalakad kami sa maputik na daanan. Ganito talaga rito, Amelia. Mas mabuti nang nasa loob kesa nasa labas. Maikli at makahulugang sagot ng tanod. Habang palayo kami ng palayo sa sentro ng barangay ay lalong tumatahimik ang paligid. Nung una ay naririnig ko pa yung huni ng mga ibon at yung tunog ng mga kulinglig. Pero habang pumapasok kami sa mas masukal na bahagi ng gubat, para hanapin yung huling 5 bahay ay unti-unting napapalitan ang lahat ng isang nakakabinging katahimikan. Walang hangin na gumagalaw, walang huni ng mga hayop. Para kaming pumasok sa isang lugar na walang buhay. Pakiramdam ko ay may nagmamasid sa bawat galaw namin mula sa likod ng malalaking puno ng akasya. Pero tuwing lilingon ako ay wala namang tao. Alas 2 na ng hapon noon, tapos na ang 3 bahay. Melia, baka kailangan na natin bumalik sa barangay hall, ang sabi ng Mang Isko. Baka sa boses niya ang pagmamadali. Malapit nang magdilim dito sa loob ng gubat. Kapag buwaba ang araw, mahirap nang makalabas. Pero tinignan ko yung clipboard ko. 2 bahay na lamang ang kulang para makuha ko yung target ko sa araw na yon. Naisip ko yung komisyon na dagdag sa kita ko. Naisip ko rin na sayang naman ang layo ng nilakad namin kung hindi pa namin tatapusin. Mang Isko, sandali na lang po. 2 bahay na lang naman oh. Malapit na tayo sa dulo ng mapa. Nakiusap ako. Nag-alinlangan si Mang Isko pero dahil sa kulit ko ay pumayag din siya. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Abala ko noon sa pag-aayos ng aking mga papeles. Binibilang ko yung mga nafilapan ko na forms habang paminsan-minsan ay tumitingin sa mapa na hawak ko. Hindi ko na malaya na habang abala ko ay unti-unting bumabagal ang lakad ni Mang Isko. Napansin ko na lamang na panay ang lingon ni Mang Isko sa aming likuran. Parang may naririnig siya na hindi ko naririnig. Ang mukha niya mula sa pagiging moreno ay parang unti-unting namumutla. Tinawag ko siya pero parang hindi niya ako naririnig. Parang nakatutok lamang ang buong atensyon niya sa dilim sa likod namin. Tumigil ako sandali para ayusin ang sapatos ko na napuno na ng putik. Yumuko ako at nang matapos ako ay tumayo ako at humarap muli para magtanong kay Mang Isko kung gaano pa kalayo ang lalakarin namin. Pero Papa Dudut, laking gulat ko wala na si Mang Isko sa likuran ko. Tumingin ako sa kanan, sa kaliwa at sa likod. Wala kahit na anong bakas niya. Ni hindi ko man lang narinig na tumakbo siya o nagpaalam. Nawala siya na parang bula sa gitna ng masukal na daanan. Mang Isko! Sigaw ko. Mang Isko, nasan ka? Huwag ka namang magbiro ng ganyan. Paulit-ulit ko siyang tinawag hanggang sa mapatid na nga ang lalamunan ko sa kakasigaw. Pero ang tanging sumagot sa akin ay ang sarili kong boses na nag-i-echo sa gitna ng naglalakihang mga puno. Doon ako nagsimulang kabahan ng husto. Ang katahimikan ng gubat ay parang dumidikit na sa balat ko. Sa kabila ng matinding kaba at panginginig ng tuhod ko ay pilit kong pinatatag ang loob ko. Sabi ko sa sarili ko ay baka bumalik lamang siya sa barangay hall dahil natakot sa oras o baka may naiwan siya. Inisip ko na baka hindi naman niya ako iniwan ng kusa. Baka nauna lamang siya ng kaunti at hindi ko lang napansin. Ayaw kong maniwala na magagawa ng isang lokal na tanod na iwan ng isang bisita sa gitna ng kawalan.
Nagpa siya ako magpatuloy. Sabi ko ay kailangan kong matapos ang huling 2 bahay na ito para makabalik na ako. Hindi ko alam, Papa Dudut, na ang pagpapasya kong magpatuloy nang mag-isa sa gitna ng gubat na yon ang magiging pinakamaling desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Akala ko noong una, ang pinaka nakakatakot na part ay yung maiwan ako ni Mang Isko sa gitna ng masukal na gubat. Pero mali pala ako. Yung sumunod na 30 minuto ng paglalakad ko ng mag-isa ang pinakamahabang 30 minuto sa buhay ko. Bawat galaw ng mga dahon sa paligid, bawat huni ng kuliglig na biglang tumitigil kapag dumadaan ako ay ramdam ko yung kaba. Pero dahil sa isipan ko ay kailangan kong matapos ang trabaho para sa extra na kikitain, pinilit kong maglakad hanggang sa marating ko ang isang bakanting lote sa gitna ng gubat. Doon ko nakita ang 2 barong-barong. Papa Dudut, kung tawagin mo ay bahay. Parang hindi naman. Gawa lang sila sa pinagtagpi-tagping nipa, mga lumang kahoy at parang mga sako na pinagtagni-tagni para maging dingding. Napakalayo nito sa kabihasnan. Wala silang kuryente, walang linya ng tubig, kahit poso ay wala akong nakita sa paligid. Nakaramdam ako ng matinding awa noong una. Sabi ko sa sarili ko, kaya pala kailangan nating ma-assess ang mga pamilyang ito. Dahil talagang nakakalimutan na sila ng gobyerno. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko. Lumapit ako sa pintuan ng unang bahay na gawa lamang sa kawayan. Tao po, magandang hapon po. DSWD po ito. Magsasagawa lang po kami ng assessment para sa programa ng gobyerno. Malakas kong sabi para marinig nila sa loob. Ilang sandali ang lumipas ay bumukas ang pinto. Lumabas ang isang lalaki mula sa madilim na bahagi ng bahay. Si Tatay. Papa Dudut, hindi ko may paliwanag pero yung itsura niya ay parang galing sa lumang panahon. Napakaputla ng balat niya at yung parang hindi nasisikatan pa ng araw ng matagal na panahon. Pero yung pinaka-kapansin-pansin sa kanya ay yung mga mata niya. May kakaibang kinang doon, parang sa pusa kapag tinamaan ng flashlight sa dilim. Pumayag naman siya na ma-interview. Pinatuloy niya ako sa isang malit na balkonahe na may mahabang upuan na kawayan. Napansin ko kaagad, kahit tirik ang araw at mainit ang panahon sa Tugigaraw, pag upo ko doon sa balkonahe nila ay parang pumasok ako sa loob ng refrigerator. Napakalamig ng hangin sa paligid ng bahay na yon, yung tipong nanonood sa buto. Inihanda ko ang aking clipboard at ang aking form. Nagsimula na akong magtanong. Ano pong pangalan ninyo, Tay? Ilan po kayo rito sa bahay? Habang sinusulat ko ang sagot niya ay biglang bumigat ang pakiramdam ko sa batok. Parang may pumipigil sa hininga ko, yung parang may nakadagan na mabigat na bagay sa balikat ko. Sa kalagitnaan ng pagtatanong ko ay biglang lumaki ang pakiramdam ng ulo ko. Naging sobrang talas ng pandinig ko, Papa Dudut, naririnig ko pati yung mga bulong sa loob ng bahay. Kahit malayo ako ay naririnig ko pati yung tibok ng puso ng mga tao sa loob. Mabilis, parang laging nagmamadali. Tumingin ako kay Tatay para ituloy ang interview. Pero nakita kong nakatitig siya sa akin ng walang kakurap-kurap. Yung titig na hindi normal, yung parang tinitingnan niya kung saang parte siya magsisimulang kumagat. Para mawala ang kaba ko ay sinubukan kong magbiro. Alam mo naman ako, Papa Dudut, pilit na nagpapakul kahit natakot na. Hoy Tay, baka naman matunaw kayo sa titig ninyo. Baka may love kayo sa akin yan, sabi ko habang tumatawa ng pilit. Pero nang tumingin ako ng diretsyo sa mga mata niya, habang tumatawa ako ay napatigil ako. Sa loob ng itim na bahagi ng mga mata ni Tatay ay nakita ko ang sarili kong refleksyon, pero Papa Dudut, baliktad ako. Ang ulo ko ay nasa ibaba at ang mga paa ko ay nasa itaas. Sa loob ng mga mata niya ay naalala ko bigla yung mga kwento sa probinsya na kapag baliktad ang nakikita mong refleksyon, sa mata ng kausap mo ay hindi na tao ang kaharap mo. Doon na talaga ako nanginig.
Binaling ko kaagad ang tingin ko sa papel at kahit na hindi ko na makita ang sinusulat ko. May problema ba ma'am? Tanong ni tatay. Ang boses niya Papa Dudut ay parang galing sa ilalim ng lupa. Napakalalim at garalgal. Umiling lamang ako at nagpatuloy sa pagsusulat kahit na nanginginig na ang kamay ko. Nang sandaling yon ay napansin ko ang mga bata sa gilid ng bahay. Akala ko nung una ay naglalaro lamang sila ng tagu-taguan. Pero nung tinitigan ko silang mabuti halos malaglag ang clipboard ko. Ang mga bata ay nakakapit sa mga poste ng bahay. Pero nakabaligtad sila. Ang mga paa nila ay nasa itaas na bahagi ng poste habang ang mga ulo nila ay nakalawit pababa. Nakatitig sa akin ng matatalim. Ang mga mata nila Papa Dudut kasing pula ng sariwang dugo. Tatay, pagsabihan niyo po ang mga bata baka mahulog sila at maaksidente. Sabi ko sa mahinang boses habang sinusubukang maging kalmado. Pero ang puso ko ay parang sasabog na sa bilis ng tibok. Sumagot si tatay nang hindi man lang nililingon ang mga anak niya. Hayaan mo lang sila ma'am. Naglalaro lang ang mga yan. Sanay na silang ganyan ang pwesto sa tuwing hapon. Biglang naglabas ng kakaibang tunog ang mga bata. Hindi iyak, hindi tawa kundi isang huni na katulad ng sa malaking ibon o tiktik. Doon ko nalaman na nasa maling lugar talaga ako. Gusto ko nang tumayo at tumakbo pero alam ko na kapag nagpakita ako ng takot ay baka lalo silang sumugod. Pinilit kong tapusin ang form. Sa dulo ng interview bago ako makatayo ay biglang hinawakan ni tatay ang kamay ko na nasa ibabaw ng lamesa. Ang balat niya Papa Dudut kasing tigas ng kahoy at kasing lamig ng yelo. Ma'am, may aaminin po ako sa inyo, sabi ni tatay. Isa talaga kaming pamilya ng aswang. Literal na tumigil ang mundo ko nang marinig ko yon. Tiningnan ko si tatay, seryoso ang mukha niya. Walang halong biro. Sinabi niya sa akin na huwag akong matakot dahil hindi sila kumakain ng tao na taga doon sa barangay na yon. Pinaliwanag niya na tinitrain pa lamang niya ang kanyang mga anak na kumain ng mga hayop gaya ng manok at kambing para matuto silang mabuhay. Tumingin yung bata sa akin at nakita ko ang mahabang dila nila na lumalabas. Tila ba tinitikman ng hangin sa direksyon ko. Nakakadismaya daw para sa kanila nung marinig na hindi nila ako pwedeng galawin. Kailangan nilang matuto kung paano ang tamang paghuli para hindi sila magutom kapag wala na ako. Dagdag pa ni tatay habang hinahaplos ang ulo ng isa sa kanyang mga anak na mabilis na gumapang pababa mula sa poste at lumapit sa kanya. Siniguro ni tatay na makakalabas ako ng gubat ng ligtas. Basta't hindi ako magkukwento sa iba hanggat nasa loob pa ako ng teritoryo nila. Ang bantay nakatago sa likod ng malumanay niyang pagsasalita. Binigyan niya ako ng isang piraso ng tuyong luya. Ilagay mo ito sa bulsa mo para hindi ka maligaw sa daan pabalik. Dahil baka paglaruan ka ng iba pang gaya namin sa labas. Payo niya. Tinanggap ko ang luya nang nanginginig ang kamay at mabilis na nag-ayos ng mga gamit ko. Papa Dudut, hindi ko na hinintay na muling magsalita si tatay. Nagpaalam ako ng mabilis. May pilit ng ngiti sa labi habang ang mga paa ko ay parang gusto nang lumipad palayo sa lugar na yon. Pagalis na pagalis ko sa harapan ni tatay at sa dalawang barong-barong na yon ay hindi na ako naglakad pa. Halos tumakbo na ako Papa Dudut. Pero ang nakapagtataka, kahit 3:00 pa lang dapat ng hapon ay tila mas bumilis ang pagdilim ng langit sa loob ng gubat. Para bang ang mga puno ay naglalapit-lapit para harangan ang liwanag ng araw. Bawat kaluskos na mga tuyong dahon sa gilid ng dinadaanan ko ay nagpapakaba sa akin ng husto. Alam mo yung pakiramdam na may nakatingin sa likod mo? Yun na yun Papa Dudut, pero hindi lang basta tingin. Naririnig ko ang mga kalampag ng pakpak sa itaas. Sa ibabaw mismo ng mga puno. Tunog ito ng malalaking pakpak na sumusunod sa bawat takbang ko at gustong gusto kong tumingin sa itaas para tignan kung ano yun. Pero naisip ko ang babala ni tatay.
Alam ko sa loob ko na baka ang mga anak niya ang nagmamanman sa akin, naghihintay lang na magkamali ako o lumingon. Hinawakan ko ng mahigpit ang tuyong luya sa loob ng bulsa ko, sobrang higpit Papa Dudut na parang doon nakasalalay ang buhay ko. Habang mabilis ako naglalakad, pabulong akong nagdarasal. Hindi ko na alam kung ano ang mga dasal na nasabi ko, basta ang gusto ko lang ay makalabas na doon. Ang bawat metro ng maputik na daan ay tila kilometro ang haba sa pakiramdam ko. Parang hindi nabawasan ang layo ko kahit anong bilis ang lakad ko. Sa wakas, matapos ang parang walang katapusang pagtakbo at paglalakad ay natanaw ko na ang unang bahay ng barangay. Yung mga bahay na may mga normal na bakod at may mga sampayan ng damit. Halos maiyak ako sa tuwa nang makita ko ang liwanag ng isang gasera mula sa bintana ng isang bahay. Doon ko naramdaman na tao na muli ang nasa paligid ko. At doon Papa Dudut, nakita ko si Mang Isko. Nakaupo siya sa tapat ng isang maliit na tindahan, nakayuko at tila malalim ang iniisip. Pagkakita niya sa akin ay agad siyang tumayo. Kita ko sa mukha niya ang halong pag-aalala at kaba. "Butit nakabalik ka, ma'am." Bulong niya sa akin nang makalapit ako. Napansin ko na hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Sa totoo lang Papa Dudut, galit na galit ako noong una dahil iniwan niya ako, pero nung makita ko ang takot sa mga mata niya ay hindi na ako nagtanong pa. Alam ko nasa loob ko kung bakit siya nawala kanina. Alam niyang misteryosong nasa dulo ng daan na yon. At mas pinili niyang iligtas ang sarili niya kaysa harapin ang pamilyang yon. Hindi ko na siya sinumbatan, ang mahalaga ay buhay akong nakalabas. Pagdating ko sa opisina kinabukasan sa Tugigaraw, nakaupo lamang ako sa harapan ng aking mga forms. Hindi ko alam kung paano ko isusulat ang report tungkol sa pamilyang inassess ko kahapon. Paano ko sasabihin sa supervisor ko ang totoo? Hindi ko pwedeng ilagay sa remarks na mga aswang ang nakatira dito. Siguradong pagtatawanan lamang ako o kaya isasabihin na babaliw ako. Kaya ang nilagay ko na lamang sa remarks, ang pamilya ay nabubuhay sa extreme isolation at nangangailangan ng agarang tulong mula sa gobyerno dahil sa layo nila sa sibilisasyon. Pero habang nagsusulat ako Papa Dudut, tuwing pipikit ako o kahit nakadilat ako ay nakikita ko pa rin ang mga bata. Malinaw na malinaw pa rin sa isipan ko kung paano sila nakakapit sa mga poste ng nakabaliktad habang nakatingin sa akin. Naisip ko rin yung 30 pesos na kikitain ko para sa bahay na yon. Sabi ko sa sarili ko, kahit 3,000 pa yan, hindi sasapat ang halagang yon para sa trauma na naranasan ko. Ipinangako ko sa sarili ko ng araw na yon na hindi na ako kailanman magpapaiwan ng mag-isa sa field. Lalo na sa mga lugar na hindi ko kabisado. Lumipas ang ilang gabi pero hindi pa rin ako makatulog ng maayos. Ang hirap Papa Dudut. Bawat tunog sa bubungan ng tinitirhan ko ay napapabalikwas ako. Minsan ay napapanaginipan ko pa ang boses ni tatay. Ramdam ko yung gargal ng boses niya sa tenga ko. Sinasabing, "Babantayan ka namin, ma'am." Sa mga panaginip na yon ay laging pare-pareho ang nangyayari. Tinitingnan ko raw ang mga kamay ko at nakikita ko na unti-unting humahaba ang mga kuko ko at nagiging matulis. Ang paningin ko raw ay nagiging kulay pula na, gaya ng mga mata ng mga batang nakita ko sa gubat. Nagising akong pawis na pawis at pilit na kinakapa ang krus na suot ko sa leeg ko para lamang masiguradong tao pa rin ako. Dahil hindi ako mapakali, sinimulan kong magsaliksik tungkol sa mga kwentong aswang sa Tugigaraw at maging sa Davao na pinanggalingan ko. Nalaman ko na ang kwento ni tatay ay hindi pala bago. May mga pamilya raw talaga na mas pinipiling lumayo sa mga tao para mapanatili ang kanilang kakaibang paraan ng pamumuhay at para hindi sila mapag-initan ng mga normal na tao. Sila yung mga pamilya sa gubat na kumukuha ng lahat ng kailangan nila malayo sa mga mata at mapanghusgang lipunan. Isang linggo matapos ang nangyari sa gubat, habang abala ako sa pag-aayos ng mga dokumento sa aming maliit na opisina sa Tugigaraw ay biglang sumulpot si Mang Isko.
Nakayuko siya at halatang hiyang-hiya sa akin. Lumapit siya para humingi ng paumanhin sa ginawa niyang pangiiwan sa akin. Ma'am Amelia, pasensya na po talaga kayo ha. Sabi niya habang pinaglalaruan ang sombrero niya sa kamay. Hindi ko namang gustong iwanan kayo pero nung marinig ko na yung tunog na parang malaking ibon, yung tik-tik, alam ko na kung anong ibig sabihin nun. Sa sobrang takot ko, mabilis akong bumalik sa barangay hall dahil hindi ko na kaya ang kaba. Ikinumpisal din niya sa akin na ang pamilyang inassess ko ay matagal na talagang iniiwasan ng mga tao sa baryo. Sabi niya, marami raw misteryosong pagkamatay ng mga alagang hayop sa paligid ng gubat na yon. Mga kambing at manok na natatagpuang wala ng lamang loob. Tumingin siya sa akin ng seryoso at sinabing maswerte ka ma'am dahil nagustuhan ka nila. Kung hindi baka hindi ka na nakalabas pa doon. Papadudot, nanlamig ako sa salitang nagustuhan. Ibig sabihin ba nito ay binabantayan pa rin nila ako? O baka balang araw ay bigla na lamang silang sumulpot sa harapan ko? Mula noon ay napansin ng mga katrabaho ko na naging mas tahimik na ako. Hindi na ako yung masiglang Amelia na laging nangunguna kapag may mga field assignments sa malalayong lugar. Nawala na yung rasyonal kung pag-iisip at napalitan ng matinding takot sa mga bagay na hindi ko naman nakikita. Nagsimula akong umiwas sa mga madidilim na lugar. Sa bag ko, lagi na akong may dalang isang supot ng asin at yung tuyong luya na ibinigay ni tatay. Pakiramdam ko ay yun na lang ang tanging protection ko. Minsan nahuhuli ako ng mga kasama ko na nakatitig lamang sa bintana ng opisina. Pinagmamasdan ko yung mga sanga ng puno sa labas kasi pakiramdam ko ay may mga mata doon na nakatitig din sa akin. Naghihintay lamang ng pagkakataon. Bago matapos ang project, kinailangan kong bumalik sa lugar na yon para sa final validation ng mga datos. Pero sa pagkakataong ito, papadudot, hindi na ako pumayag na dalawa lang kami. Humiling ako sa supervisor ko ng 3 kasamang lalaki at 2 pang tanod para makasigurado sa seguridad ko. Nang dumaan kami malapit sa gubat, kung nasaan ang bahay ni na tatay ay naramdaman ko muli ang pamimitnig ng anit ko. Hindi na ako pumayag na pumasok pa sa loob ng gubat. Ibinigay ko na lamang sa barangay hall ang mga relief goods at mga gamit na para sa pamilyang yon. Sabi ko sila na lamang ang mag-abot. Pero habang paalis na kami ng baryo sakay ng aming sasakyan, tumingin ako sa gilid ng kalsada. Doon sa ilalim ng isang malaking puno nakita ko ang isa sa mga anak ni tatay. Nakatayo siya, nakasuot ng lumang damit at nakatitig ng diretsyo sa akin. Dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang kamay parang nagpapaalam. Sa sandaling yon ay napagtanto ko na ang aswang ay hindi lang pala mga halimaw sa mga kwentong barbero. Sila ay mga nilalang din na may sariling pamilya at may sariling paraan kung paano palakihin ang kanilang mga anak. Bagamat nakakatakot ang ginagawa nila ay nakita ko yung malasakit ni tatay sa mga anak niya. Naisip ko na ang kahirapan sa malalayong lugar ang dahilan kung bakit nananatiling buhay ang mga ganitong tradisyon. Sila ay mga taong nakalimutan na ng sibilisasyon. Kaya ang tanging kakampi nila ay ang kalikasan at ang sarili nilang kakayahan na hindi maintindihan ng iba. Sa kabila ng lahat ng takot, naramdaman ko ang isang uri ng paggalang para sa pamilyang yon. Sa kabila ng pagiging aswang nila, naging matapat si tatay sa akin at hindi niya ako sinaktan. Pagkatapos ng assessment period na yon, nag-apply agad ako para sa isang office-based position sa Maynila. Hindi ko na kaya ang stress at yung kaba na dulot ng pagiging field worker sa mga liblib na lugar. Ngayon, mas naging payapa na ang buhay ko rito sa gitna ng semento at ingay ng lungsod. Ang tanging kinakatakutan ko na lamang ay ang traffic at ang mga deadlines sa trabaho. Hindi na yung mga batang nakabaligtad sa poste. Pero papadudot, tuwing gabi bago ako matulog ay tinitingnan ko pa rin ang sarili ko sa salamin. Sinisigurado ko na ang refleksyon ko ay hindi nakabaliktad. Naging bahagi na ito ng routine ko para kumalma ako sa kalooban ko. Ang pag-share ng kwentong ito ay naging therapy ko na para sa akin.
Parang unti-unti kong napapalaya yung takot na matagal ko nang tinatago sa dibdib ko. Ngayon habang tinatapos ko ang liham na ito sa loob ng aking bagong opisina, pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw sa likod ng matatayog na gusali ng Maynila. Napangiti ako dahil naging bahagi ako ng isang mundong kakaunti lang ang nakakaalam. Ang karanasan ko sa Tugigaraw, ang mananatiling pinaka-misteryosong bahagi ng buhay ko bilang social worker noon. Salamat po sa pagkakataong maibahagi ang kwento ko, Papa Dudut. Lubos na gumagalang, Amelia. Amelia, nakakamangha at nakakatindig balahibo ang kwentong ibinahagi mo. Habang binabasa ko ang sulat mo ay naisipan ko na todo ang dedikasyon mong gawin ang trabaho mo para sa pamilya mo at para sa mga taong nasa laylayan na ang kapalit nito ay harapin ang mga bagay na hindi mo naman inaasahang totoo pala. Alam mo Amelia, marami sa atin ang katulad mo, mga edukado, rasyonal at naniniwala na ang lahat ay may paliwanag sa agham. Pero ang karanasan mo sa liblib na lugar ay isang malakas na paalala ng ating bansa ay may mga sulok na hindi pa naabot ng liwanag ng modernong panahon. Ang mga lugar na ito ay may sariling batas, sariling kultura at sariling mga nilalang na gaya ni tatay at ng kanyang mga anak. Ang pinakaimportante sa kwento mo ay ang respeto. Sa kabila ng pagiging iba nila, naging tapat si tatay sa iyo. Hindi kanya sinaktan dahil ipinakita mo rin ang iyong malasakit sa kanila bilang isang social worker. Ipinakita dito na kahit sa gitna ng kadiliman, meron pa ring puwang ang kabutihan at katapatan. Ang pagbibigay niya sa iyo ng luya ay isang simbolo na kinilala niya ang iyong layunin na makatulong. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po